been together now for such a long time. Ang The Rembrandts ay itinuturing maging ng Rolling Stone Magazine bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakatalentado na duo sa kasaysayan ng musika. Pero katulad ng napakaraming itinuturing na one-hit wonders, ay naging biktima nga rin ang banda ng isa nilang awitin na halos mas sumikat at naging mas malaki pa kaysa sa kanila, na naging dahilan para mabaliwala ang iba pa nilang mga nilikhang kanta na kalaunan nga ay sumira pa ng kanilang banda. Pero kung one-hit wonders ang turing sa kanila sa kanilang sariling bansa, hindi naman ito papaniwalaan ng maraming Pinoy dahil halos araw-araw mong maririnig noon sa radyo at sa nagvi-video okay na lasing mong tito ang napakaganda ring kanta ng The Rembrandts na Someone. Isang kantang napakaswabe at kay sarap sa pandinig na tila ba kay sarap nitong awitin na naririnig ng iyong iniibig. Sino nga ba mag-aakala na ang kumanta pala nito ay yung parehas palang banda na nasa likod ng soundtrack ng napakasikat na television sitcom na Friends? Halika't atin silang kilalanin. Paano nga ba nangyari na ang tagumpay nilang hinihintay ay sila rin palang sisira ng kanilang pinapangarap sa buhay? Bakit nga ba napunta sa kanila ang project ng pagre-record ng theme song ng napakasikat na Friends? Ganong nung panahon na yon ay ikinakahiya ng napakaraming banda na maging bahagi ng ganitong klase na proyekto. Ano na ang nangyari sa kanila at nasaan na sila ngayon? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Sa kasagsagan ng kasikatan ng tinatawag na British Invasion noong 60s, kung saan ay nagawang pasukin ng mga British bands ang mainstream ng US na nasundan pa ng pamamayagpag din ng British bands noong 70s, ay isa nga ang Amerikanong si Danny Wilde sa naimpluwensyahan ng musika ng mga ito. Noong mahasa ang pagkanta at pagtugtog ng gitara, ay agad itong nagbuo ng bandang The Quick noong mid-70s na nagawa pa ngang mag-opening sa mga bandang Van Halen, Ramones at The Runaways. Kaya sobrang taas ng expectation sa mga ito. Katunayan ay nakuha nila agad ang pansin ng Mercury Records at nakapag-release ng album na Mondo Deco noong 1976. Pero agad din silang nasipa sa naturang recording company sa kawalan nila ng sapat na benta at mga fans na sumusuporta. Dahil dito ay sinubukan nilang ligawan ang Elektra Records. Pero ang rejection at muling pagkabigo dito ang naging isa sa dahilan kung bakit tuluyang nabuwag ang banda. Pero hindi naman pinanghinaan ng loob si Danny Wilde. Agad itong nagbuo ng bagong banda na tinawag naman na Great Buildings, isang power pop band na muling nakapag-release ng album noong 1981. Pero kasamaang palad mga idol ay agad din sila naglaho. Isang kabiguan na naman na magtutulak kay Danny Wilde na i-push na lang ang kanyang sariling karera bilang isang solo artist, kung saan ay nakapaglabas nga ito ng mga albums na The Boyfriend noong 1986, Any Man's Hunger noong 1988 at self-titled album na Danny Wilde noong 1989. Pero kasamaang palad, sa hina na naman ang benta ng mga ito, ay sinipa din siya agad ng kanyang record label na Geffen Records. Sobrang disappointed man sa mga kabiguang pinagdaanan, ay hindi naman sumuko si Danny. Agad niyang tinawagan ang dati niyang kabanda sa Great Buildings na si Phil Sollem at binuo nga nila ang duo na The Rembrandts. Noong taon din na yun ng 1989, agad silang nakapirma ng kontrata sa Atco Records at na-release ang self-titled album na The Rembrandts noong September 4, 1990. Sa wakas mga idol ay dito nga ay nakakuha na ng success si Danny dahil pumalo sa number 14 ng Billboard 100 ang single nila na Just the Way It Is Baby. Kabilang din sa album na ito ang single na Someone, na sumikat naman ng husto sa Pilipinas. Maganda din ang isa pa nilang single dito na Save Me, na nakakuha din ng katamtamang airplay sa mga radio stations noong araw. Dahil dyan ay nagawa nga ng album na ito na makapasok sa number 88 ng Billboard 200. Sa tunog mga idol ng mga kanta sa album na ito, maayos na lyrics at magandang kombinasyon ng boses ng dalawa, ay hindi maitatago ang napakalaking potensyal na maging isa ang mga ito sa mga pinakamalaking banda noong mga panahon na yon. Kaya muli mga idol ay tumaas lalo ang ekspektasyon sa kanila. Kaya noong August 25, 1992
2. Sa album nilang Untitled ay nagtulungan pa ang mga record labels na Atco at East West ng Warner Brothers Group. Pero kasamaang palad mga idol ay sobrang tindi talaga ng kasikatan noon nang basta nalang sumabog na grunge music. Halos lahat ng mga mata noon ay nasa mga bandang nanggaling sa Seattle. Kaya sobrang hirap para sa mga bandang katulad ng The Rembrandts na mapansin noong mga panahon na yon, na naging dahilan nga kaya bumagsak ang benta ng kanilang album. Pero ganun pa man ay ginamit naman ang isa nilang kanta dito na Rolling Down the Hill sa nag-hit na movie ni Jim Carrey na Dumb and Dumber noong 1994 na tumabo sa takilya ng $247 million. Sa parehas na taon ng 1994 ay muling nagtrabaho ang duo sa pagbuo ng materyales para sa sunod nilang album, na sabay naman sa pagkakataon na nagkaroon naman ng problema ang mother company ng kanilang record label na Warner Brothers Group dahil umayaw ang bandang REM sa paggamit ng kanilang kantang Shiny Happy People sa sinisimulan noong sitcom ng Warner na Friends. Hindi na ito nakapagtataka mga idol dahil ayon mismo kay Phil Solem ay nakakahiya umano sa katulad nilang banda noon ang ipagamit ang kanta sa isang TV show. Pero kasamaang palad ay nagsulat ng sariling theme song ang producers ng naturang programa, at dahil nga ang The Rembrandts lang noon ang available sa mga alaga ng Warner ay wala silang ibang nagawa kundi pumayag sa demand ng kumpanya. Inirecord ng The Rembrandts ang I'll Be There For You na noon ay under 1 minute lang ang haba nito dahil as in gagamitin lang talaga ito bilang theme song ng Friends. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay sinadya talaga ng bandang hilingin na wag nang ilagay sa credit ng kanta ang kanilang banda dahil ayaw nilang may makaalam noon na sila ang kumanta ng naturang theme song. Pero dahil nga sa kasikatang tinamasa ng naturang programa ay hindi na rin naiwasang magkaroon ng interes ang mga radio station noon sa napakagandang theme song nito, kaya hindi pumayag ang kanilang record label na hindi ito pagkakitaan ng ayos. Pinilit nila ang The Rembrandts na dagdagan ang lyrics ng kanta at ilagay ito bilang single sa pangatlo nilang album na LP na na-release naman noong May 23, 1995. Ang totoo mga idol ay nakatago pa ang I'll Be There For You sa album dahil napilitan lang talaga silang isama ito, kaya hindi nila inaakala na sasabog pa rin ang kasikatan ng naturang kanta na ibang-iba ang tunog sa kanilang genre. At dahil nga nahila sila sa popularidad ng Friends ay nagkaroon din sila ng bagong napakalawak na fanbase. Pumalo ang album sa number 23 ng Billboard 200 at na-certified bilang platinum ng Recording Industry Association of America. Kaya mula sa katamtamang kasikatan ay nauwi nga sila sa pagiging superstars na masaklap nga lang ay hindi mo malaman kung grasya ito o disgrasya dahil kapalit ng katanyagan ay ang bansag na ikakabit sa kanilang pangalan bilang isang one-hit wonder na wala kasi ang suporta ng napakarami nilang luma at solidong mga tagahanga. Tapos itong bago nilang malawak na fanbase ay hindi naman pinapansin ang iba nilang mga kanta. Sa bawat isagawa nilang konsyerto ay tanging I'll Be There For You lang ang hinihintay ng mga tao at ramdam na nababaliwala yung mga original at mga kantang tatak talaga ng banda ang tunog. Kaya bilang mga proud at dedikado mga music artist ay hindi na iwasang masaktan ang kanilang ego at makaramdam na rin ng matinding pressure na kasamaang palad ay naging dahilan na nga ito mga idol ng paglayo at pag-alis ni Phil Solem sa The Rembrandts. Bumalik ito sa Minneapolis at nag-focus sa sariling bandang thrash. Ganun pa man ay hindi naman tumigil si Danny Wilde at nagpatuloy ito sa pag-produce ng album kahit mag-isa lang. Na-release nito ang album na Spin This noong April 28, 1998 pero tulad ng inaasahan ay nilangaw nga ang benta nito kaya nasundan na yon ng pagkawala ng The Rembrandts sa loob ng ilang taon hanggang muli nga nagsama sina Danny at Phil at nagpa siyang bumuo muli ng album. Na-release nila ang album na Lost Together noong October 2, 2001 na nasundan ngayon mga idol ng malawakang pagtutur sa iba't ibang parte ng Amerika. Tinanggap na lang nila mga idol na nakatatak na talaga sa kanilang pangalan ang kinakabwisita nilang kanta kaya patuloy nila itong tinutugtog sa bawat pagtatanghal na kanilang isinasagawa. Naglabas pa sila ng mga compilation albums na Choice Picks noong 2005 at Greatest Hits naman noong 2006. Nasundan pa yon ng mga kabi-kabilang mga projects at tila ba muling pagkawala ng banda sa mata ng publiko. Pero makalipas ang isang dekada ay muli silang nagsama at na-release nga nila ang kanilang pinakahuling album na Via Satellite noong 2009. Sobrang aktibo pa rin ang The Rembrandts hanggang sa ngayon at patuloy pa rin silang nagtatanghal sa iba't ibang lugar. Madalas pa rin silang makitang tumutugtog sa mga pagdiriwang
katuwang ng anibersaryo ng Friends. Kaya masasabi natin sa ayaw at gusto nila ay bahagi na ang I'll Be There For You sa legasiya at history ng kanilang banda. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.